I respect your opinion, sir. But It that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. Yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, can is I the speak, law. sir? Can I speak, sir? Yes, you I'm are operating from the Senator Marcoleta, from the kindly allow vantage the point of the resource reason behind the law, sir. Wala nga po sa batas eh. Sir, Huwag po ninyong babaguhin ng Sir, batas, Mr. Secretary. we are operating. A couple of days ago, in the last hearing when you were here, we somehow settled the issue that restitution is not a requisite for an applicant to the WPP. Is that correct? It's not in the law. But sa akin ko kasi, hindi lang po batas na nagdidictate dito. It's also what is morally right, what is expected of us. Yan po kasi, kahit hindi nilagay sa batas, mga given po yan sa ating lipunan. What do you mean by that, Mr. Secretary? Kasi wala nga sa batas yung ano. Wala nga sa batas. Yung Then, requirements anong ilalagay mo sa batas? for admission to the witness protection. Ang restitution is not part of it. Yes, it is not. Oh, pero hindi mo nangangahulugan na hindi namin pwede i-layout yan depending on the case. Mr. Secretary, I am still in the stage where a particular applicant wishes to apply under that program. And there is a process. In the process, restitution is not one of the requisites. Is that correct? Opo, pero if it's in terms of this case being a financial crime, sir, this is a crime against the financial status of the Filipino people, of the Philippine Republic. I think that it's just right. Mr. Secretary, are you amending the provision of the No, law? sir. So pinipilit, diba? Sinasabi ni Senator Marcoleta na yung constitution natin, yun yung arbiter o yun yung guide natin o guidelines, kumbaga, para magkaroon ng maayos na gobyerno. Pero dito sa ginagawa ni Dog Remulla, ay ipinipilit niya na, hindi dapat bigyan ng witness protection program ang mag-asawang diskaya kasi dapat daw ay magkaroon muna ng restitution o pagbalik doon sa mga pera. Okay? Like nakaw, danyos o yung mga yung mga illegal na nakuwang pera dun sa mga illegal contracts. So pinapaliwanag dyan ni Senator Marcoleta na hindi dapat i-require yon, okay, ng DOJ. Kasi sila yung sila mag-approve nitong witness protection program. So ngayon mga palangga, hindi daw, pinapaliwanag dyan, even in the past ni Senator Marcoleta, na hindi nire-require ng batas sa restitution na yan na kailangan ibalik muna ng mga diskaya yung pera na mga kinita nila sa illegal na mga kontrata. So kaya sinasabi ni Senator Marcoleta na are you like amending yung batas? Kasi wala sa konstitusyon yan eh. At hindi sinasabi niya, hindi kasama yung restitution na yan sa requirements para mabigyan ng witness protection program. So ngayon, mga palangga, pinipilit nga nito ni Dog Remulla, di ba? Siyempre, magkakasabot yung mga yan, kaya what do you expect? Tapos sila natin sinasabi niya. No, sir, but that is how we run the witness protection program. As a lawyer, Mr. Secretary, may I ask you, in a criminal prosecution, that's how they run daw. Mali, wala nga sa batas eh. Unang-una, hindi natin sila kinakampihan ng mga diskaya, hindi pa sila convicted. Hindi pa napatunayan kung yan pala ang kanilang naratibo. E di lahat ipaluwan natin ng pera sa mga kongresista, di ba? At bitayin na lang sila patiwarit. Kasi ang gusto nilang bitayin dito, o talagang idiin lang ang mga diskaya. Tuloy natin. The civil liability is impliedly instituted. Is that correct? Of course. Kaya nga hindi naman nangangahulugan kung sakasakali na natapos na yung criminal prosecution. Kapag ka nakita na mayroong criminal liability yung tao, because it is impliedly implied, doon lang magkakaroon ng restitution. It will come after. Paano mo sasabihin na magre-restitute ang isang tao? Meron na bang findings kung magkano i-restitute on how it can be restituted? Exactly. So hindi pa napapatunayan, okay? Sa korte o kung saan mang hearing o kung saan man na ang mga diskaya ay, guilty. Na although nakikita natin, dahil umaamin naman sila yung participation. Kaya lang, ang sinusundan ni Senator Marcoleta, yung batas. Kasi kung ganun lang naman pala, na kapag hindi kaalyado, katulad nila ni Remulla, hindi niya gusto yung mga diskaya dahil, ayaw nila bigyan ng witness protection program dahil nga gusto nilang mapahamak para hindi matakot na yung mga diskaya kasi baka later on, baka siya pangalanan ang mga bangag at kung sino-sino pa. Ito yung purpose
Kaya ayaw bigyan ng bangag administration ni Remulla, ng DOJ, ni Lacson, ng Witness Protection Program mga Diskaya para matakot na magsalita. Ito yung nilalaban ni Senator Marcoleta na banabago ni Remulla ang batas. Kasi hindi yan requirements sa law natin, sa constitution natin, na tsaka mo lang bibigyan ng Witness Protection Program ang isang nag-a-apply kapag isinuli niya yung mga perang ninakaw niya or what, di ba? Eh, di pa nga napapatunayan. Based on that requirements, according to Senator Marcoleta, I believe, dahil binasa niya yung batas na yan bago siya sumalang dyan. At alam naman natin na napakatalinong senador yan. O, tignan natin. Nag-a-apply pa lang eh. Correct. Huwag po ninyong babaguhin ang requisite ng batas, Mr. Secretary. I thought nung dumating ka dito, nagkaintindihan na tayo eh. Kaya nabablar ang proceedings natin eh. Kaya nga kinote ni, siguro, ang chairman kanina gusto kong ituloy ito, sinabi niya, nagpa-interview siya, na goodwill and sincerity should be done para i-test. Pwede ba yung ganito? Si Lacson yung sinasabi niya, di ba? Dahil si Lacson nagpa-interview din sa bilyonaryo na kung meron man bibigyan ng Witness Protection Program ay yung si Bryce Hernandez. So, hindi yung mga Diskaya. So, halos magkakasabot-sabot ang mga to. Tuloy natin. Ito, I respect your opinion, sir. But it that's is not how, my opinion, it is in the law, Mr. Secretary. Yes. Ang gagong to, hindi nga opinion, batas. Hindi nag-opinion si Senator Marcoleta. Ang sinabi nga niya is just articulating the law. Ibig sabihin, sinasite niya lang kung ano yung nakalagay sa law. Iba ang nasa batas, iba yung opinion. Kita ninyo, kung tatanga-tanga lang talaga ang taong bayan dahil yung iba, hindi masyado nagre-research o hindi masyado pinag-aaralan mga sinasabi nila, pero dahil tayo bukas ang ating isipan dito, nakikita ninyo na sinungaling itong hayop na Remulla na to. Pilit niyang iginigiit na hindi pwedeng bigyan ng Witness Protection Program or hindi bigyan o hindi approve kung hindi na isasoli ang nakaw na yaman. Eh, nakaw na yaman nyo nga. Yung mga ninakaw ng mga kaalyado nyo, mga Jotang Ginemes kayo. Tuloy natin. Sir, yes, sir. But I am operating. The arbiter Sir, is can I the speak, law. sir? May I speak, sir? Yes. The arbiter is the law. Yes, ang tagapamagitan or ang ating sinusundan dito sa pinag-uusapan nila ay ang batas, hindi opinion. Na hindi mo pwedeng i-deny ang isang tao at this stage ng Witness Protection Program na dahil hindi pa isinusoli yung money involved na sinasabing ninakaw nila or na-dengoy nila through that kontrata from their company dyan sa gobyerno. Yun nga, yung flood control contract. So to be fair, mga kababayan, ito lang ang pinapaliwanag ni Senator Marcoleta. Hindi siya kinakampihan ang mga Diskaya, pero ay pagpapakita ng patas na pagtingin sa ating konstitusyon. Hindi pwedeng dahil galit ka kay ganito, galit ka kay ganyan, ay babaliin mo yung batas. Which is yan ang ginagawa ni Remulla sa hearing na yan.